Oh, kumusta kayo? Napaisip na ba kayo kung ano kaya ang nangyari pagkatapos umakyat ni Jesus sa langit? Kasi 'di ba parang doon natapos yung kwento niya dito sa Earth. Pero para sa mga kaibigan niya, doon pa lang pala magsisimula ang pinaka-epic na adventure ng buhay nila. So ready na ba kayo? Kasi lahat ng mga ito, lahat ng mga super amazing na kwentong maririnig nyo, hindi gawa-gawa lang. Galing yan mismo sa isang libro sa New Testament, ang The Acts of the Apostles, o ang mga gawa ng mga apostol. Dito natin sisilipin ang lahat ng pinagdaanan nila. Alam nyo, parang sa mga pelikula, di ba? Kapag natalo na ng hero yung kontrabida, iniisip natin, the end na. Pero paano kung hindi pa pala? Para sa mga kaibigan ni Jesus, yung pag-alis niya, well, hindi yun ang ending. Sa totoo lang, yun pala ang simula ng lahat. Kasi yung pag-alis ni Jesus, hindi yun pagtatapos, kundi simula ng isang misyon na magdadala sa kanila sa iba't ibang sulok ng mundo. Kaya samahan niyo akong alamin kung paano naging mga superhero ng faith ang mga simpleng maningisda. Okay, so sa unang part ng kwento natin, alamin natin kung paanong ang isang grupo na dating takot na takot ay biglang naging mga sobrang tapang na leader. Paano nangyayari yon? Tara! Okay, so imagine this. Wala na si Jesus. Yung mga kaibigan niya, as in, nagtatago sa isang kwarto. Sobrang lungkot nila at higit sa lahat, takot na takot sila. Nilock nila yung pinto kasi iniisip nila baka sila naman ang isunod, di ba? Grabe yung kaba nila. Pero may iniwan sa kanila si Jesus, hindi lang basta alaala kundi isang napakalaking misyon at may kasama itong pangako. Hinding-hindi ko kayo iiwan. Alam nyo, yung pangakong yun ang naging source ng lakas nila, bigla silang nagkaroon ng purpose. At dito na nangyari yung pinakaastig na part. Habang sama-sama silang nagdarasal, biglang may dumating isang sobrang lakas na power. Ito yung banal na espiritu. At sa isang iglap, yung takot nila, boom, nawala. Napalitan ng sobrang tapang. At ang pinaka-mind-blowing sa lahat, bigla silang nakapagsalita ng iba't ibang lengguwahe na hindi man lang nila napag-aralan. Eto na yun. Eto na ang superpower na kailangan nila. Okay, focus naman tayo ngayon kay Peter o Pedro na parang leader ng grupo. Tingnan natin kung paano gumana sa kanya yung bagong power na natanggap nila sa isa sa mga pinakadelikadong sitwasyon na hinarap niya. So, itong nangyari, dahil sa pagtuturo niya tungkol kay Jesus, pinahuli siya ng masamang Haring Herodes at ikinulong. Imagine niyo, si Pedro nasa loob ng isang madilim, malamig na kulungan, mag-isa. At hindi yan basta-bastang kulungan as in maximum security. May mga sundalo sa labas ng selda, may mga bantay sa bawat pinto. Paano ka tatakas doon? 'Di ba? Parang imposible talaga. Tapos, ang pinakamatindi pa, yun na pala ang huling gabi niya. Kasi kinabukasan, nakaschedule na siyang patayin. So, game over na. Parang wala ng pag-asa. So paano na? Nakalock ang pinto, may mga sundalo, tapos nakakadena pa siya. Anyari na kay Pedro? Ano sa tingin niyo ang susunod na mangyayari? Dito na papasok ang himala. Hating gabi, biglang may sumulpot na maningning na liwanag sa loob ng selda, isang anghel. Tapos, parang magic, biglang nalaglag yung mga kadena sa kamay ni Pedro. Dahan-dahan silang lumabas, at yung mga malalaking bakal na gate, kusa na lang bumubukas sa harap nila. Grabe! Pagdating ng umaga, si Pedro, malaya nang naglalakad sa labas. Alright, move on naman tayo sa next character. At itong character na to, siya yung parang main villain sa simula. Ang pangalan niya, Saulo ng Tarsus. Ang trabaho niya, manghuli ng mga Kristiyano. Pero abangan nyo, dahil itong kontrabida na to, siya ang magiging isa sa mga pinakadakilang bayani. So, eto si Saulo. Sobrang galit niya sa mga tagasunod ni Jesus. As in, hinahunting niya sila para ipakulong. Pero isang araw, habang nasa daan siya, biglang may isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit na bumagsak sa kanya. At doon, nagbago ang lahat. Nabago ang puso niya, nabago ang misyon niya, at nabago pati pangalan niya. Mula sa Saulo, naging si Pablo. At ngayon, siya na ang isa sa mga pinaka-passionate na maging saksi para kay Jesus. At bilang si Pablo, grabe ang mga naging adventure niya. At isa sa mga pinaka-wild at delikado, nangyari sa gitna ng karagatan. Isang biyahe lang dapat, pero naging isang life and death situation. So, eto ang esena. Si Pablo, bilanggo ulit, sakay ng isang barko.
Dahil sanay siyang mag-travel, alam niya, ramdam niyang may paparating na masamang panahon. Sinabihan niya yung mga tripulante, "Huy, delikado, wag muna tayong tumuloy." Pero ayon, hindi sila naniwala sa kanya. At yun na nga, nagkatotoo ang sinabi ni Pablo. Biglang may tumamang isang napakalakas na bagyo, isang monster storm, kumbaga. Yung barko nila para na lang maliit na laruan na pinaglalaruan ng mga dambuhalang alon. Nakakatakot Ilang araw yon, wala silang makitang araw, wala ring mga bituin sa gabi, so talagang lost na lost sila sa gitna ng dagat. Lahat ng tao sa barko sumuko na. Akala nila katapusan na talaga nila. Hanggang sa nangyari na nga ang kinatatakutan ng lahat. Yung barko hindi na kinaya. Unti-unti itong nasira hanggang sa tuluyan ng nawasak. Lahat sila laglag sa galit na dagat. Pero dito na naman ang isa pang himala. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Pablo at sinabi sa lahat na huwag matakot dahil nangako ang Diyos na walang sino man sa kanila ang mamamatay. At totoo nga, kahit wasak na wasak ang barko, lahat ng 276 na tao ay ligtas na nakarating sa Pampang. Imagine, walang ni isang nawala. Okay, so papalapit na tayo sa dulo ng ating kwento. At alam nyo ba, ang aklat ng mga gawa ay may kakaibang ending. Hindi siya yung tipikal na "and they lived happily ever after." Parang biglang naputol yung kwento. At alam nyo, sinadya yun. Kasi ang punto ay, hindi pa tapos ang adventure. Hindi natapos sa kanila. Nagpapatuli ito sa bawat henerasyon. Kasama na tayo doon. Tayo ang magsusulat ng mga susunod na chapter. Kaya yun ang tanong na iiwan ko sa inyo. Ang adventure ng mga apostol ay nagpapatunay na kahit sa mga imposible at nakakatakot na sitwasyon, kayang gumawa ng Diyos ng mga kamangahangang bagay. So, ang tanong ngayon ay, anong magiging chapter mo sa kwentong ito?